Amen. Good morning po. Makakapo tayo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Pakisabi sa iyong katabi, it's good to see you again. Ayan. Hallelujah. Ayan. Isang ngiti naman dyan kahit na naka-face mask tayo. Ayan. Ito na kasi yung last Sunday of the month ng November. Kaya next week, Berber na. Ayan, December na. Christmas na naman. Christmas na naman, kaya sabi ko nga po, parang wala pa rin nagbago. Amen. Pasko na, ganun pa rin, ganito pa rin panahon. At nabago lang eleksyon. Nagkaroon lang ng eleksyon na pagbabago. But anyway, welcome po lahat sa ating church ngayon sa umagang ito. Kung meron mo tayong first timer, we welcome you in our church this morning. Hallelujah. Salamat sa Panginoon at nakasama ka namin. At welcome po tayong lahat. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, welcome ka ngayon. Sabihin mo, you are great because you are here. Amen. Nahiya naman sila. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sumagang ito mga kapatid, sa mga nasa online, hallelujah. Kumusta po kayo dyan? Salamat naman at palagi kayong andyan na nagsusupport sa Word. At salamat sa Panginoon dahil ang pagpapala ng Panginoon ay dumadaloy din sa inyo. I know that the Lord will keep on touching your lives kahit na nasa online kayo at kayo din po na nandito ngayon. Alam ko na kahit na meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga pagsubok sa buhay. Ayan, mga kapatid, andyan pa rin ang Panginoon na kasama natin. Amen! Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to the Lord. Kaya sumagang ito, gusto kong ipakita sa inyo ang isang litratong ito na alam ko na gustong-gusto ng kalalakihan. Pero ang iba, ayaw din ng mga kababaihan. Ayan. Ano po yan, mga kapatid? Kambing, goat. Ang goat, ayan, kambing. Sabi nila, masarap ang kambing pag kaldereta. Sino nakatikim ng kambing? Sino ang paborito dito ang kambing? Wala, ako lang. Amen. Praise the Lord. Kaya, pero hindi na ating pag-uusapan sa umagang ito. Hindi kambing, hindi buong kambing. Amen. Kaya ang ating pag-usapan sa umagang ito is that goat, ibig sabihin ng goat, ayan po, greatest of all time. Ayan. Greatest of all time. Kasi yung acronym ng GOAT, yan po kasi yung acronym niya, greatest of all time. Pag sinabi natin greatest of all time, ito kasi yung mga tao na kino-consider natin na nagko-compete sa kanilang sarili. Kagaya ng mga atleta, they perform, they participate, they are giving all their best, di ba? To win for the gold, to win, to conquer a thing, to conquer something in their life. Ayan po. Sila po yung greatest of all time na mga tao na ibinubuhos ang lahat-lahat para sila ay makakonquer, para sila ay maging conqueror sa kanilang buhay. Amen. So, gusto kong makita ang mga greatest of all time sa ating bansa. Meron tayong mga greatest of all time na mga tao na sila yung mga kilala sa buong mundo. So, unang-una, ito po siya. Pakita natin, si Efren Bata Reyes. Ayan. Yan ang ang matandang bata na hindi tumatanda. Bata pa rin hanggang ngayon. Ayan. Pero, bakit ko nasabing greatest of all time si Efren Bata Reyes? Kasi po, he hold 70 international championship until now. Ayan. Wala pang nakaka-break ng kanyang record kahit na Amerikano, kahit na anong bansa. Siya pa rin ang may hawak ng 70 international championship. Pambihira, ano po? 70. Hanggang ngayon, wala pang nakaka-break sa record niya. Ayan. Hanggang ngayon. Susunod po, ito sana gusto ko ring ipakita ang ating pambansang kamao, kaso lamang po tumakbong presidente. Kaya ito, tignan natin to, si Floyd Mayweather. Ayan. Pasensya na kung hindi si Pacquiao ha. Sinong mga idol kay Pacquiao? Si Floyd Mayweather po kasi, siya po, hanggang sa nag-retire po siya, wala po siyang talo. Ang kanyang record po is 50 wins, 0 losses. Pambihira. Si pambansang kamao kasi, meron siyang 4 na loss . Si Mayweather, wala. 50 wins, wala siyang loss. Kaya napasali siya sa greatest of all time. Sino pa po?
Ito ngayon yung pinag-aawayan sa basketball. Kung si Michael Jordan ba o si LeBron James. Ayan. Ang nakita ko is si LeBron James, hindi si Michael Jordan, ang greatest of all time na player. Kasi siya lang ang NBA player po na nakakuha ng championship sa iba't ibang team. Ayan. Sa iba't ibang team siya. Nagkaroon siya ng championship sa Cleveland, Miami, LA Lakers at nanalo siya ng 4 NBA championship. Ayan. NBA championship at saka 4 na MVP at finals MVP at saka 2 gold medal sa Olympic. Matibay po, ano po? Greatest of all time. Sila po yung mga taong greatest na sinasabi natin na sila ang nagbigay ng kanilang best para makuha nila, makonquer nila ang kanilang specialty. Sinabi nga natin, specialty sa larangan ng mga sports. Ayan. Dito po sa atin, sa ating bahay, meron bang greatest of all time? Sino ang greatest of all time sa ating mga bahay? Si nanay ba? Si tatay po ba? Si ate, si kuya? Si lolo, si lola? So kayo na sasagot doon. Kung sino po ang greatest of all time. Pero ang mga taong ito, sila po ang greatest of all time kung sinasabi. Bakit po? Kasi sila po ay merong kaisipan na goal achiever. Sila po ay goal achiever kasi po they accomplish something in their life na nagbibigay ng sufficient attention sa kanila to reach their goal. Sila po ito. Goal achiever. Kailangan pag greatest of all time ka, kailangan meron kang goal. Kailangan ikaw ay goal achiever. Ano po? Ikaw ay overtaker. Ayan. Pag sinabing overtaker, you have to move up. You have to move on. Kailangan overtaken mo. Gaya sa isang karera. Pag ikaw ay nagkikipagkarera, kailangan umovertake ka para ikaw ang manalo. Amen? Gaya rin sa ating buhay. Kung gusto mong manalo sa karera na iyong buhay, overtaken mo lahat. Ang mga trials sa ating buhay. Ganun po yun, mga kapatid. Pag ikaw daw ay greatest of all time, kailangan ikaw daw ay advanced thinker. Advanced na mag-isip. Ayan. Nag-iisip ka ng purpose of your existence. Bakit ka andito? Bakit ako andito? Anong aking purpose? Advanced thinker. Isipin mo kung paano ka mananalo sa iyong buhay. Isipin mo kung paano ka makaka-achieve ng gusto mo sa iyong buhay. Advanced thinker. And lastly po, kailangan daw po ikaw ay team player. Kailangan marunong kang maglaro sa team. Di po ba? Sa isang team, pag ikaw ay nagsasarili, anong mangyayari? Matatalo. Di po ba? Matatalo. Kasi walang team player. Nag-iisa ka lang naglalaro. Sa basketball, 5 kayo. Ikaw lang nag-iisang naglalaro. Hindi pwede yung ganun. Kailangan team player. Kailangan meron kang kasama. Kailangan meron kang kasama na tumutulong sa iyo, nagbuboost sa iyo. Di po ba? Gaya rin sa ating buhay. Kailangan din natin na meron tayong kasama sa ating buhay. Amen? At sino pong ating mga kasama sa ating buhay? Unang-una, ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang Panginoon. Kaya sa akin, mga kapatid, ang GOAT para sa akin is ito po. Meron tayong God of all time. Amen. Meron tayong God of all time kasi siya po ay omnipotent. Siya po ay always powerful. Always powerful ang ating Panginoon. Siya po ay mayroon siyang supreme power. Amen. Walang makakahigit sa ating Panginoon. Hallelujah. Ano po? Siya po ay omniscient. Hallelujah. Means all-knowing ang ating Panginoon. Kaya po siya tinawag na God of all time. Alam niya lahat kung anong kinatayuan mo ngayon. Alam niya lahat kung anong ginagawa natin ngayon. Alam niya lahat kung ano ang buhay natin ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. And omnipresence, all-present God. All-present God. Kahit anong pinagdadaanan natin sa ating buhay,
ang presensya ng Panginoon ang sumasama sa atin. Amen! Palapakan nga po natin ng Panginoon. Hallelujah! And that is Jesus Christ. Siya po ang Diyos natin. Siya po ang the God of all time. Siya pong nagbigay sa atin ng bagong buhay. Siya pong nagbigay sa atin ng bagong pag-asa. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord, for this morning. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa umagang ito na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa na makikinig, Panginoon. Alam ko, Panginoon, that your presence, Lord God, fill this place already in our worship, Lord God. Alam ko, Panginoon, na ang pagpapala mo, Panginoon, ay bumubuhos na, Panginoon. And as we listen to your word, Lord God, as you reveal to us your word, Lord God, bless us, Lord God. Salamat po sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kaya nga po, sabi po sa 1 Timothy, verse 2, chapter 2, verse 6, sabi po dito, He gave His life to purchase freedom for everyone. Ito po ang ating Panginoong Yesus. Ito po siya. Ito po ang kanyang buhay. Ito po yung kanyang biodata. Ito po yung kanyang resume. Ang sabi po dito, He gave His life to purchase freedom for everyone. Amen. This is the message of God to the world at just the right time. Amen. Ito po yung mensahe ng Panginoon. He gave His life for you, for me. Kung bakit tayo andito ngayon. Kaya siya tinawag na greatest of all time, the God of all time, because He gave His life for you, for me. Binago ng Panginoong Hesus ang ating buhay. Amen. Wala ka ngayon sa kinakatayuan mo kung wala ang Panginoong Hesus. Di po ba? Wala tayong hininga ngayon kung walang binigay na power ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah. And then He gave His life for us to purchase freedom for everyone. Ito yung freedom na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. And you are free to worship Him. You are free to praise Him. You are free to go near to God. Di po ba? Through prayers. Hallelujah. Sabi po dito, sa 1 Corinthians 15:4, And He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Ito po ang kanyang buhay. He gave His life, and then He was buried, and then He rose again on the third day. And that is the new hope that Jesus has given us. Kung bakit tayo andito ngayon, na nagpupuri sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen. God is great po talaga, mga kapatid. God is great. Dahil He defeated death. Tinalo niya ang kamatayan. He has given us victory. Kaya sabi ko nga po, nung isang araw, nag-uusap kami, kung mamatay man ako, ano daw ang gusto kong kabaong, sabi ni Mrs. ko. Sabi ko, kahit simple lang. Wag na yung mahal. He gave His life. Kaya nga po, dahil He defeated death. He defeated death. Amen. Kayong ibang mga Kristiyano, takot mamatay. Ewan ko kung bakit. Kayo takot bang mamatay? Hindi. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At dahil great ang ating Diyos, great ka din. Amen. Sabihin mo nga, great ka din. Amen. Dahil victorious tayo eh. We have won the victory. We have won the battle. Tayo yung nilalang ng Panginoon. Tayo yung kanyang inampon. Tayo yung kanyang mga anak na binuhay, na binigyan ng bagong pag-asa, panibagong buhay. Hallelujah. Ito yung bagong Jojit. Ito yung bagong John Ray. Amen. Na binigay ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, ako yung bagong ako. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, sabi po dito, kahit na marami tayong pinagdadaanan na pagsubok sa ating buhay ngayon, alam ko po na pagsubok pa rin, di po ba? Sinong walang pagsubok ngayon? May nag-amen?
Hallelujah. Lahat po ay may pagsubok. Amen. Paggising mo pa lang sa umaga, may pagsubok na. Kaya nga po, hindi po nawawala ang pagsubok sa ating buhay. At hindi po tayo lalago kung walang pagsubok sa ating buhay. At hindi tayo magdidepende sa ating Panginoon kung walang pagsubok sa ating buhay. Amen. Kaya, God has permitted us to go through trials. Kailangan dumaan tayo sa mga pagsubok. Pero ang sagot ng Panginoon dyan is sa 2 Corinthians 9:8. Sabi po dito, and God is able to make all grace abound to you. Hallelujah. That you always having all sufficiency in all things and may have an abundance for every good works. Hallelujah. Kahit na punong-puno ka ng pagsubok ngayon, ang sabi ng Panginoon, God is able. Hallelujah. God is able to make all grace abound to you. Able. Pag sinabing able, lahat ng imposible ay nagagawa. Di po ba? At hindi sinabi sa salita ng Panginoon na disable. Alam niyo ba yung mga taong disabled? Nakakita na kayo ng mga taong disabled? Pilay, hindi makapaglakad, nakahiga lang. Disable, wala nang function. Di po ba? Mahirap ang ma-disable. Kaya sabi ng Panginoon, God is able. At hindi niya sinabing, God is disabled. Di po ba? Able ang ating Panginoon. Eh, kailangan ibigay lahat. Ibinigay niya lahat. Kaya nga po, pag tayo minsan ay disable, tayo po ay humihinto. Kahit na sinabi mo, ang lakas-lakas mo, when you are disabled, pag meron ng trial sa ating buhay, we are disabled. Napipilayan tayo. Natatakot tayong mag-move. Di po ba? Gaya sa ating scripture kanina, ang sabi po, yung mga na pinagaling ng ating Panginoong Hesus, na yung disable, ano kanyang sinabi? Tumayo ka. Go, sabi niya. Go, ang sabi niya kanina. Ano ba yung go sa atin? Ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay disable, sabi niya, go! Ang salitang yan, ang magbabago sa iyong buhay pag tayo ay disable. Ang 2 letters na yan ang magbabago sa atin pag sinabi ng Panginoon na go. Bakit po? Because the grace of God is overloaded. Amen? When we are disabled, the grace of God is overloaded. Overload po ang grasya ng Panginoon para sa atin. Overload po yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Nakakita na po tayo ng overload? Hindi yung overload na sasakyan. Kung yung overload na pizza na maraming toppings, ganun yun. Ganun ang pagmamahal ng ating Panginoon na punong-puno ng masarap na sangkap. Amen. Grace overload when we are disabled. Amen. The divine grace of the Lord, na ito yung mag-i-influence sa atin na magpapatuloy sa ating buhay. Na siyang magbibigay ng bagong kalakasan sa atin. Hallelujah. Sabi nga po, sa salita ng Panginoon na, for it is by grace you have been saved. Dito po tayo niligtas ng Panginoon dahil sa kanyang grasya, dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Kaya nga po sabi ng Panginoon, go disable. Go disable. Okay lang ba kayo pag sinabi ng Panginoon na pag kayo ay disable, ang sabi niya, go disable. Pupunta ba kayo? Kagaya ng kanina. Sa ating scripture, sabi ko nga po, yung disabled person, pinagaling ng Panginoon at sabi niya, go. Tumayo siya,
umalis. Tignan po natin yung God is able na yan na sinasabi ng Panginoon. Pag pinaghiwalay po natin yung D at saka yung IS, saka yung able, yan po ang kalalabasan. God is able. Amen. God is able. Hindi disabled ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang kanyang grace is overflowing. God is able. He can do all things. At ang kanyang sabi sa kanyang salita, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Na ating panghahawakan sa ating mga buhay. Kahit na tayo dumadaan sa maraming mang pagsubok, kahit na tayo dumadaan man sa maraming trials sa buhay, sabihin natin, God is able. Amen. I can do all things through Christ who strengthens me. And we can say, when I am weak, I am strong. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Tuloy po natin. Sabi po dito, and God is able to make all grace abound to you. Grace, sabi po dito. Yung grasya talaga ng Panginoon ng ating buhay. Kahit na anong gagawin natin, kahit na gaano tayo kasama, kahit na gaano man ang iyong kasalanan, grasya ng Panginoon ang ating panghahawakan. The grace of the Lord will abound to you. Will abound to the people. Kaya nga po, nung nabubuhay pang ating Panginoong Yesus, ano ang kanyang mga hinahanap? Hinahanap ba niyo mga magagaling? Hindi po. Ang kanyang mga hinahanap ay yung mga may sakit. Yung mga disabled person. Amen. Doon po nabubuhay ang mga tao sa grasya ng Panginoon. Kaya nga po, yung grace of the Lord is our source. Ito po yung source sa ating buhay. Dito po nanggagaling lahat. Dito po nanggagaling lahat. Di po ba? Para itong isang tubig na dito nanggagaling ang lahat ng ating kalakasan. Na hindi ka mauuhaw. Hallelujah. Pag sinabi nating source, ito po yung something or someone who can inspire you. At itong ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. And the grace of God reminds us the supernatural of our Lord Jesus Christ. Ito kayo yung kanyang supernatural na powers. At ito yung pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Yung kanyang grasya. Amen? Hindi po disgrasya. Grasya ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Yesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy po natin. And God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things. Sabi po dito, sufficiency. Hindi daw po tayo magkukulang in all things. Sufficient po ang lahat. Kahit nang wala-wala ka ngayon, walang-wala ka na ngayon, sufficient pa rin ang pagmamahal ni Lord. Sufficient pa rin yung grace ni Lord. In all things, sabi nga po, ano ba yung in all things natin? Ito yung ating all the areas of our life. Amen. All the areas of our life. All things ang sabi po dito. Ito po yung ating physical, emotional, spiritual, mental, social, or financial. All the areas of our life. Sufficient po ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Alam ko po na ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay hindi pa nagkulang. Amen? Hindi pa nagkulang ang pagmamahal ni Lord sa atin eh. Hindi tayo iniiwan ni Lord. Kahit na sinabi mo, Lord, bakit Lord, ganito pa rin ang buhay ko hanggang ngayon? Bakit Lord, ganito pa rin ako? Hindi na gumagwapo. Gwapo lang, problema pa. Di ba? Pero sabi ng Panginoon,
Sufficient in all things. Sufficient in all things. Lahat-lahat po. Walang nagkulang. Buong-buo na binigay sa atin ng Panginoon ng kanyang grasya. Amen? Hallelujah. Ano pa po? Ang sabi po dito, may have an abundance for every good work. Hallelujah. Abundance. Sufficient in all things. Abundance pa. Amen. In every good works. In every good works po. Pag gumagawa daw tayo ng good work, ano po, merong abundance na binibigay sa atin ng Panginoon. Abundance. Sabihin nga po natin, abundance. Amen. Masarap kasi ang mamumuhay pag abundant talaga, di po ba? Ang buhay. Lalo na pag anihan, yung abundant harvest, di po ba? Maraming pagkain, maraming pera. Di po? Abundant, overflowing blessings of the Lord. At yung every good work po na yan, mga kapatid, na ginagawa natin, this is our response to the goodness of the Lord. Amen. Kung gumagawa ka ng mabuti, ito yung response mo sa kabutihan ng Panginoon sa iyo. Di po ba? Kung gumagawa tayo ng masama, magandang response ba yan sa ating Lord? Hindi po, di ba? Kailangan, sabi po dito, kung gusto mo ng abundant life, sa every good work na gagawin mo, ito yung ating response sa ating Panginoon. At yung response po na yan, mga kapatid, this is our worship to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. This is our worship to our Lord Jesus Christ. Kung tayo ay nagpupuri, ito yung ating pasasalamat sa ating Panginoon. Dahil gumagawa tayo ng mabuti, we worship our Lord Jesus Christ. Amen. Dahil gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa because we love our Lord Jesus Christ. Gusto nating ibalik yung kabutihan ni Lord sa ibang tao. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi po sa John 4:23, but the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking for such to worship Him. Ito po yung hinahanap ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya nga po sinabi niya, in every good work, kailangan tayong gumawa ng good work. Amen? Dahil sabi po dito, hindi po tayo maliligtas sa good work. Bakit? We are saved by the grace of the Lord. But we have to do good works in response to our worship to our Lord Jesus Christ. Amen. Kailangan natin gumawa ng good work. Bakit? Tayo yung tinatawag na true worshipers. As we worship the Lord, binubuhos natin ang lahat sa ating Panginoon. We pour out everything that we have. We pour out everything, yung mga hinanakit natin as we worship to the Lord. At ang sabi po dito, we worship Him in spirit and in truth. Sa espiritu at katotohanan lamang tayo magpupuri sa Panginoon. When we worship Him in spirit, this is our intangible worship. Intangible worship. Pag sinabi natin intangible worship, ito yung ating personal adoration sa ating Panginoong Diyos. Dito mo masasabi lahat yung pagmamahal mo sa Panginoon. Dito mo lahat iiyak yung kagalakan mo para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Intangible worship. Kung tayo din po ay nagwo-worship sa truth, sa katotohanan, this is our visible worship. It is the truth na nakikita sa atin. Na tayo nagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Na meron tayong pinupuri na Diyos na buhay. Amen.
Pag sinabing visible worship, this is our obedience to the Lord Jesus Christ. Sabihin nga po natin, obedience. Ayan. Sumusunod ka ba? Sumusunod ba tayo sa ating Panginoon? Pag sinabi ng worship leader, itaas ang ating kamay. Tinataas ba natin? Pag sinabi ng worship leader, ipalakpak natin ang ating mga kamay. Are we clapping our hands? Obedience. Ito yung ipinapakita natin, yung ating worship to gives glory to the Lord. Amen. Ito yung visible worship na nakikita ng mga tao. Kahit sabihin nilang baliw ang mga born again, nagtataas ng kamay. Because we are worshiping the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Pinapakita natin kung gaano natin kamahal ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At isa pa po dyan mga kapatid, tinatawag tayo na mag-worship ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, true worshipers will worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. At sabihin mo, ako yun. Amen. Sabihin mo ulit, ako yun. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa John 4:24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Paano ba natin pinupuri ang Panginoon? Paano ba natin bibigyan ng kagalakan ang ating Panginoong Diyos? How can we worship God? Hallelujah. We can worship God for who He is. Kung sino siya. Kung sino ang ating Panginoon. Kung sino ang Panginoong Yesus. Trusting His Lordship sa ating buhay. Yung centeredness natin sa Kanya. Hallelujah. When you trust in the Lord with all your heart, it means that you leave no room for doubt. Pag sinabi mong i-commit mo yung buhay mo, Lord, I will trust in you with all my heart, with all my soul, with all my mind. Ibig sabihin nun, tinatanggal mo lahat ang doubt sa iyong isipan. That you entrusted your life to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ano pa po? We can worship the Lord for what He has done. Ano bang ginawa niya? Anong ginawa niya sa iyong buhay? Anong mga bagay na ginawa niya sa iyo upang mabago? Ano ang mga ginawa niya sa iyo upang dumaan sa mga pagsubok at ikaw ay maging ganito, maging maayos, maging mabuti? We can worship the Lord Jesus Christ for what He has done by remembrance. Na iniisip natin na siya ang nagbago sa atin. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. That He gave His life for you to glorify and to worship Him. Hallelujah. Kaya nga po sa umagang ito mga kapatid, ang salitang worship ay napakabuti. Pag ikaw daw ay nagpupuri sa Panginoon, when we worship the Lord, sabi po dito, you are on the winning side. You are on the winning side. Bakit? Kasi pinupuri mo ang Diyos na buhay. Ang Diyos natin ay hindi talunan. Siya ang God of all time, the greatest of all time. Kaya pag winorship mo si Lord, you are on the winning side, mga kapatid. You are on the winning side.
At sasabihin nilang hindi ka talunan. Amen. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako talunan. I am on the winning side. Hallelujah. Ano pa po? When we worship the Lord, we overcome. We overcome everything. Lahat ay napapagtagumpayan. Anumang estado ng buhay meron ka ngayon. You will overcome. You will conquer. You will become victorious. Hallelujah. At yung glory ni Lord makikita sa iyo, sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. When you worship the Lord Jesus Christ, you are a relationship builder. Gumagawa ka ng mabuting relasyon sa iyong buhay, sa ating Diyos at sa iyong sarili. Amen. You are connecting your life to our Lord Jesus Christ. Relationship builder. At pag meron ka ng magandang relasyon sa ating Panginoon, you will have to build a good relationship to His people. At tayo yung dadaluyan ng magandang pagpapala na yan. At tayo mga anak ng Diyos, ang kanyang gagamitin na mag-build ng good relationship sa bawat Kristiyano, sa bawat tao. Hallelujah. You are a relationship builder. Ano pa po? Selfless when you worship the Lord. Wala yung ako. Wala yung akin. Para sa Panginoon lahat. Amen. Wala yung mapagmataas. Ang papalit lang ay mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Selfless. Walang pride. Only humble spirit. Sabihin nga natin, humble spirit. Yes, hallelujah. Meron ako nun, Lord. Sabihin mo, meron ako nun, Lord. Gusto ko yun, Lord. Yung humble spirit na yan. Hallelujah. Selfless. Ano po when we worship the Lord? He humbles us. Sabi ko nga po. He humbles us. He humbles us. At sabi sa salita ng Panginoon, when you humble yourself to the Lord, He will lift you up. Amen. He will lift you up. He will lift us up. Itataas niya muli ang kanyang mga anak. Ano pa po? He integrates strength. Nagbibigay siya ng kalakasan, kagalakan when we worship the Lord. Amen. Ganun ba ang ating nararamdaman mga kapatid when we worship the Lord? Nagkakaroon tayo ng galak na walang hanggan, lakas na walang hanggan. Amen. This is the word of the Lord. And lastly, yung purpose mo ay marireveal. The purpose is revealed when you worship the Lord. Bakit ba ako andito? Bakit ba ako nagpupuri sa Panginoon? Your purpose is revealed when you worship the Lord. Purpose is revealed. Alam mo kung ano ka. Alam mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Alam mo kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Alam mo kung ano yung will ni Lord sa buhay mo, sa buhay natin. Bakit niya tayo nilalang? Hallelujah, hallelujah. When you worship the Lord, everything turns back to good. Amen? Amen, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa magang ito mga kapatid, the word of the Lord declares that the grace of the Lord will abound in your life. All sufficiency in all things.
hindi magkukulang ang Panginoon sa atin. Ang kanyang grasya, ang ating buhay, ay kanyang itataas, ang kanyang babaguhin. Ang mga plano niya ay magsusunod. Ang lahat ng ito ay nakaplano sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay nasa purpose ni Lord. Ang lahat ng ito ay ginawa na niya para sa atin. Ang gawin lang po natin is sumunod. Sabi po dito, obedience. Obedience to the power of the Lord. Obedience to His will. Mga kapatid, sa umagang ito, ito yung pagmamahal ni Lord para sa atin. Just obey in Him. Trust in Him with all your life. Trust in Him kung ano man pinagdadaanan mo ngayon. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, kapatid. Isuko natin lahat kung anong meron kabigatan tayo ngayon. At alam ko, the Lord, the grace of the Lord will move in your life. Hallelujah, hallelujah. Palapakan natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. You are good, O Lord. You are good. The strength, O Lord, that comes from you will inspire us once again, O Lord God. And by your grace, O Lord, and by your power, O Lord Jesus Christ, alam ko po, Panginoon, na kami ay mananagumpay sa umagang ito. Makamit namin ang katagumpayan, Panginoon, sa anumang kalagayan ng aming buhay sa umagang ito. And everything, Lord, turns back into goodness. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dahil sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyong pagmamahal, O Diyos. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Dahil sa iyong buhay na binigay mo sa amin, Panginoon. Because of that, O Lord, kami po ay narito ngayon, Panginoon. Worshiping you in spirit and in truth. For you are a living God. For you are omnipotent God. For you are omniscient God. For you are omnipresence God. So umagang ito, Lord, salamat dahil hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. And it is your promise, O Lord, that you will never leave us nor forsake us. And by your grace, O Lord, gusto namin, Panginoon, na kami po ay mananagumpay, Panginoon, sa aming buhay. And we thank you for your life, O Lord God. We thank you for your life, O God. Let's just worship the Lord this morning. Let's just worship Him. Pour out your spirit to the Lord this morning. Worship Him in spirit. Worship Him in truth. This is our act of worship this morning. That we can declare the goodness of the Lord in our life this morning. Hallelujah. You are the first. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. No one is Come on, let's draw near to the Lord this morning. No Let's draw near to the Lord this morning. The Lord is waiting for you. The grace of the Lord has been poured out this morning in this church. Hallelujah. 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 God of our Purihin ka, Panginoon. breakthrough.